Kaya ano nangyayari sa pupil mo? Nagdadilate o nagpo-constrict? Nagdadilate. Very good, nagdadilate. Pero kapag nalentahan ka at sinabi ng guard, hoy, anong ginagawa mo? So tumutok ngayon yung ilaw sa mata mo. So ano nangyayari? Nagpo-constrict. Guys, parati nyo rin tandaan ang bilis ng dilatation and bilis ng constriction. Ganun din naman sa kuko nyo. Diba? Sa pasyente natin, para malaman natin kung normal ang blood flow ng pasyente nyo, meron tayong tinatawag na capillary refill. Remember the capillary refill? Tinuro sa inyo to? Yes. Assessment din yan. Capillary refill. Meron din tayong nail clubbing. Pagkuba, nail clubbing. Unahin natin sa kuko. Guys, kapag ang pasyente nyo may problema sa respiratory system, much better na huwag tayong maglalagay ng any, ang tawag dito, nail polish. Okay? Sa kuko ha. Okay. Kasi mas madali mangitim ang kuko bago labi. Okay. Dito rin tayo tumitingin sa circulation ng dugo. So, ang capillary refill, pipindutin nyo to, ipipress nyo ang kuko, then i-release nyo. Dapat in 1 second, bumalik na dapat ang pula sa nail. So kapag mabagal ang pagbalik, you expect may problema sa circulation ng dugo. Naintindihan? Yes. Kaya sa mga pasyente nyo na hindi nyo pinapagalaw, in 12 hours, 24 hours, pag pinindot nyo to, ang tagal bumalik. Dahil may problema sa blood circulation. Punta tayo sa neurovascular assessment. Neurovascular assessment. Sa neurovascular assessment, meron tayong 5 P. P, 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 P. Pain. Pulse. Pallor. Paresthesia. And paralysis. Pag sinabing paresthesia, weakness of muscle. Okay ha? Neuro, may kinalaman saan? Sa utak. Vascular, may kinalaman sa? Vascular. Vessels. Pipetting blood, pipetting ugat. Naintindihan ha? So, neuro, assessment sa utak, assessment din sa circulation ng dugo, at saka sa ugat. Okay. So, P. Kulat yun muna. Kala ko kumpleto ang Asia Pacific. May work po yung iba, sir. Pallor. Ano yung pallor? Ano yung ibig sabihin pallor? Paleness? Tama? Balik tayo, okay ba? Paresthesia. P-A-R-E-S. Paresthesia. T-H-E. Pares Diwata. Pisha. Paresthesia. Weakness of muscle. So sa mga pasyente na na-stroke, affected ang kaliwa, so may paresthesia ang kanan o kaliwa? Kanan. At kaliwa. Affected side niya kaliwa. So saan ang may paresthesia? Kaliwa. Kaliwa. Kasi affected kaliwa, so mahina kaliwa, kaya may muscle weakness ang kaliwa. Paresthesia. Nililito ko lang tayo ha. Okay, balik tayo ha. Sabi natin, kapag ang puso mabilis, you expect na ang circulation ng dugo ay takbo ng dugo, malakas, mabilis. Kaya you expect na ang pulse rate ay mabilis. Kaya you expect na ang blood pressure ay mataas. Drainage siya, isipin nyo na ang inyong blood vessels ay drainage. So, kung normal ang blood flow, you expect na ang BP ay normal. Pero ang pasyente nyo ay palakain ng taba. O kaya naman ang pasyente nyo ay may diabetes.
Kaya you expect na ang dugo ng pasyenteng diabetes ay malapot o malabnaw? Malapot. Malapot. Kaya you expect na ang circulation ng dugo ay mabilis o mabagal? Mabagal. So bumabagal na siya. So habang bumabagal at bumabagal, lalo ba lumalapot ang tubig? Yes. Kaya pwede magkaroon ng mga lumot? Yes. Yes. So kung nagkakaroon ng mga lumot ang drainage mo, okay, you expect na ang butas ng drainage mo ay lumalaki o lumiliit na? Lumiliit. Lumiliit na. So this is what you call thrombus. Yan ha. So lumiliit na ang butas ng ugat dahil sa taba o sa mga anything na nakakapag-cause ng paglumot. Naalala nyo kapag mahina ang pressure ng hose mo at didiligan mo ang inyong orchids, liliitan nyo ang butas o lalakihan? So kapag niliitan nyo, sumirit ba ang tubig o hindi? So kapag sumirit ang tubig, you expect na tumaas ang pressure o hindi? So pwede kong sabihin na kapag lumiliit ang butas ng ugat, tumataas ang pressure. Yes. Tumataas ang blood pressure. Very. So isa sa cause kung bakit tumataas ang blood pressure at signs ay may atherosclerosis pala. Next. So kung sumisirit yan, so pwede matanggal sa pagkakadikit ng mga lumot. Yes. Tama? Yes. So pwede tatanggal at kung tatanggal yan, hahalo na sa circulation ng dugo. Yes. Yung buong dugo. Yes. Tama? Kaya ayan ang embolus. Ebolus. So may tanong ako, ano ang delikado? Yung nakadikit, yung thrombotic, o yung natanggal na, which is embolytic? Yung natanggal. Very good, embolytic. Papunta na tayo ha. Ang buong dugo ay pwedeng malaki o pwedeng maliliit. Naintindihan? Okay. Lahat ba ng dugo ay pupunta rin sa puso? Yes. At sa puso ay pumping organ. Yes. Kaya you expect na ang mga pipe niyan ay makakapal o manipis. May nakikita nyo na binababa sa lupa na bakal. So you expect na ang tubig na dumadaan ay malakas. Pero yun sa mga bahay nyo, ano ang tubo nyo? Maliliit. Kaya ang pressure, mababa. Kaya hindi puputok. Tama ba? Ngayon, you expect na malalaki ang ugat sa puso. Kaso, may bumara sa puso. So, I expect na ang bumara ay maliit o malaki? Malaki. Kaya may myocardial infarction. Walang puso, walang dugong pumapasok na stop ang pag-pump ng puso. Kaya biglang stop sa cardiac arrest. Ang nangyari naman, nakadaan ang buong dugo sa puso. Kaya you expect na ang buong dugo ay maliit o malaki? Maliit na. Kasi nakadaan sa puso eh. Pero dadaan ba ang dugo sa utak? Yes. Oh yes, dadaan. So ang mga ugat sa utak ay maliliit o malalaki? Maliit. Maliliit. Kaya pwedeng bumara o hindi? Pwede. Pwede. Kaya stroke naman na nangyari. Hindi naman pwede. Dito na tayo sa intestine. Nakakapagod kasi umakyat sa utak. Tama. Kaya pumapasok pa ito. Okay. Kaya pwede ba yung pamamanhid ng mga binti, pamamanhid ng mga braso ay signs na maaaring may buong dugo na pumasok? Yes. Yes. Kaya may isang signs na stroke. Kaya may time na minamanas ang kaliwalang o kaya kanan. O kaya naman, in 24 to 48 hours, hindi mo magalaw ito. Tama? So that is your TIA or transient ischemic attack. Yung tawag yung mild stroke. Pero pag sa Amerika, ang tawag nyo, mini stroke. Mamaya pa, maano naman natin yung stroke. Okay na tayo ha? Okay. So, pwedeng bumara, kaya pwedeng magkaroon ng cardiac arrest, myocardial infarction, o kaya naman stroke. Ang buhay ng dugo ay umaabot ng 60 to 100 days. May mga libro na 150 days. Buhay. So guys, hindi ibig sabihin na yung dugo natin, yung bata tayo, dugo pa rin natin ngayon. Kasi oras-oras, minuto, may namamatay na dugo na kung saan iniipin naman natin ang putina. Okay? Na hindi naman natin binibigay sa ihipon bata pa rin. Okay? Then, may time naman na araw-araw, minuto, may na-develop naman dugo. Saan?
Saan dinidevelop ang dugo? Saan na-manufacture? Sa mga bone marrows ninyo. Kapag ang pasyente nyo maaaring may bone cancer, maaaring apektado din ang production ng dugo. Yes. Maaaring premature o mature? Ano lalabas? Premature. Kaya pwedeng may anemia ang pasyente o wala? Mayroon. Pwedeng may anemia din ang pasyente. So, ang pasyente natin ay may cancer. So, tandaan nyo, ang cancer may dalawa parating manifestation. Merong bleeding at merong pain. Parati ang dalawa ha. May pain at saka may bleeding. Wala ko nakita cancer na ang sarap-sarap ng buhay. Ang gaan-gaan. Parati may hapdi. Maintindihan? May bleeding. Depending internal, depending external. Kaya suspect siya ko rin na maaaring may anemia ang pasyente kapag may cancer, yes. Kapag ang pasyente nyo ay may problema sa kidney, so maaari din bang may anemia o wala ang pasyente? Meron. Meron. Dahil may kinalaman din ang kidney sa dugo. Naintindihan nyo ha? Kaya ang mga pasyente ko, ang pasyente natin na dinadialysis, maaari may anemia. Yes. Kaya mahina. Yes. Okay. So balik na tayo. Si isang pasyente ninyo ay may sugat. Ano yung sugat? Yung tinatawag yung bed sores. O also known yung tinatawag natin decubitus ulcer. Yan ha. Kita ba?